everyone! For this episode ay hindi po vlog ang ating gagawin, kundi gagawa po ako ng reaction video dun sa naganap na SB19 pagtatag finale concert. Ayan. Nung kahapon kasi, Saturday, first day ng concert kami umattend. So, yung sa second, actually, di ko na talaga alam kung ano na nangyari. Kaya ginawa ko, nagbasa-basa ako ng, marami kasi akong nasalihan ng mga groups. Ayan. Syempre, doon sa pagbabasa ko, hindi may iwasan na merong mababasa ka na minsan na medyo hindi akma, hindi mo alam kung talaga literal na nang babash, or wala, yun lang talaga sila, natural na nila yun. So, yun nga, meron kasi ako nabasa na sinabi, yung concert daw ng SB19 finale, yung pagtatag finale, is hindi daw perfect. Ayoko na guys maglagay ng kasi syempre, respect na lang din natin 18 dun sa mga nagko-comment ng hindi maganda. Well, tayo naman, lalo na dun sa mga naka-witness, tayo ang magpapatotoo. Dun sa mismo mga naka-attend, sa mismong concert, tayo ang magpapatotoo kung ano talaga ang totoong nangyari during concert. Kung gaano siya kasaya. Actually, Sunday kaya hindi ako nakagawa ng reaction video. Nag-rest ako buong araw kasi nung nandun na talaga kami sa moment, nandun na talaga kami sa pinaka-concert, hindi mo maiiwasang hindi mapahiyaw. So, sasagutin ko po yung sinabi nilang hindi perfect yung concert. Ganito po yan, no? Hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag kung saan niya kinuha yun or ano yung pinaghugutan na sinasabing hindi siya perfect. Well, technicalities, di ba, normal naman talaga, nangyayari naman talaga na kahit saang concert, merong mga nagkakaroon ng mga technical problem, pero naaayos naman. Tapos, meron pa akong nabasa doon na actually, pag nandun kasi kayo talaga sa mismong concert, hindi nyo masasabi na may technicalities pala, na merong problem. Actually, wala. Ang makiano nyo lang doon, may experience nyo lang during that time is kikiligin kayo, sobrang saya ninyo, yung mga surprise number nila, tsaka yung mga surprise guest nila, tapos yung mapapawaw ka talaga, literal na papanganga ka sa galing nila, yun kasi talaga ang makikita nyo. So, dun sa nagsasabing hindi perfect yung concert, well, actually, hindi man siya perfect, okay? Kung ganun yung sinasabi, okay lang. Pero para sabi mga 18, perfect yon, talagang hindi mo mapapansin. Sabi daw kasi nila, una, kaya hindi perfect, may problema daw sa sounds. Minsan daw humihina at lumalakas. Tapos, minsan daw parang hindi na naririnig yung boses ng mahalima. Parang yung bass na lang yata yung mas nangingibabaw. Yun yung isa sa mga nabasa ko. Actually, kapag nandun kayo, kami hindi talaga namin ewan ko pero ako personally, dahil nandun ako sa concert, hindi ko naman napansin na may problema sa system nila. Well, kung meron doon sa matatalas talaga yung pandinig, ayun, siguro normal yun, no? Sa mga ganong concert o sa mga kahit aling concert na nagkakaroon talaga ng problem. Pero pinaka bottom line, pinaka doon sa dulo is yung nag-enjoy tayo, naging masaya tayo, kumbaga worth it yung pagpunta natin doon, which is kami talaga sobrang happy, sobrang satisfied kami. Tsaka organized sila. Yung mga freebies nila, meron ng freebies station, which is sinama ko yun sa vlog. So, ganon. Second na sinasabi nila doon, kung bakit sinabi nilang hindi perfect, is yung yung mga lights, hindi na daw nakikita yung mga mukha ng mahalima, natatakpan na daw. Actually, ganito yan. Depende kung saan kayo nakapwesto o saan kayo nakaupo. Kasi nga, diba, oras lang ang binilang na sold out na kaagad yung mga magagandang pwesto. Yung mga slot, yung VIP, sold out agad yan. VIP standing or seated, sold out agad yan. Pagdating sa lower box, upper box, ang bilis, halos isang araw. As in, halos lahat ng ticket na sold out ng mabilisan. So, ang nangyari, syempre,
Depende kung saan ka mapupwesto. Katulad ko ha, papakita ko sa inyo yung map ng ng Araneta. Ayan. Iyan yung map ng Araneta kung saan makikita nyo yung pinakamagandang talaga, angle talaga. So ako, napwesto ako sa parang number 4, tapos seat number 6. So, bibilugan ko dyan, o basta i-highlights ko kung alin ako dyan. Ngayon, yung angle ko, medyo pa-side. So, dahil medyo pa-side, kapag, yung kasing itsura niyan, di ba, parang letter T. Yan, sa bawat side, merong mga lights. So, every time na magkakaroon ng effects, o yung bigla nila talaga magpapabongga-bonggang lights, yung mga ganon, tapos iba't ibang color, may angle talaga na hindi mo makikita ang mahalima. Kasi ang mangyayari, mas makikita mo yung pinaka-lights niya. Pero may angle naman katulad sa mga VIP standing, VIP seated, lower box, siya, kapag nandun ka sa sentro, kahit pa may effects, yung lights, makikita mo pa din sila. So, yung sinasabi nilang nasobrahan daw sa dami ng lights, tingin ko, parang ganun din naman yung last year yata yun, yung natin namin na concert. So, parang almost same lang naman. So, parang may angle lang talaga na yung lights niya is medyo natatakpan sila. Pero meron naman talagang best angle na talagang kitang-kita sila. At saka, yung isa pa sa mga nabasa ko daw, yung sa live stream. Yung sa live stream daw, yung boses daw, parang putol-putol. Daw, minsan humihina, lumalakas. Tapos, pa ba yung mga nabasa ko dun sa live stream. Tapos daw, parang, basta, meron silang comment about doon. Eto naman yung sa live stream. Baka naman sa data natin yung may problema. Kaya hindi tuloy-tuloy yung, yung magandang quality ng panonood natin ng live stream. Pero, nakanood ako ng isang, live stream bago ako gumawa nitong reaction video. Siguro nakatatlo ako. Okay naman para sa akin, or hindi lang talaga ako marunong makinig o mag-identify ng kung humina ba o hindi, kasi wala talaga, hindi ko talaga makita na may gano'n na pangit. Siguro na puputol-putol paminsan-minsan, pero doon sa tatlong na pinanood ko, okay naman yung live stream nila, kasi 'di ba sa Facebook na share yan. So, yun, basta mga ganon. Hindi ko na elaborate kasi syempre ayaw natin naman ng basta yung issue ayaw natin yan. Basta tayo happy lang, masaya tayo doon sa nangyari doon sa concert. Tapos meron pa ako nabasa na comment nila. Yung mga boys daw, parang hindi na gano'ng kaganda yung quality ng boses. Okay, alam niyo, gusto ko tong ilinawin Gusto ko tong linawin. At saka, sa second reaction na gagawin ko, ipapakita ko sa inyo yung quality ng boses na meron ang bawat mahalima. Okay. Actually, ganito yan. Mahilig kasi din talaga ako manood ng mga ibang artists na kapag sobrang daming events, parang mararamdaman mo na parang pagod na yung boses nila. Ayun. Mahalata mo yon. Pero yung sinasabing walang quality, hindi naman. Magaling na magaling pa rin. Ako, pag narinig nyo talaga si Estelle, papakita ko sa inyo yung sa second reaction ko kung paano talaga ano ba sabihin ko, hindi sa pagiging OA though team OA ako bias ko si Estelle pero grabe talaga. Nung kumanta siya, mararamdaman mo tago sa puso mo, tapos nung kumanta siya ng mataas na yung notes, nako, sabi ko talaga, grabe. Sabi nga nung husband ko, nung pinarinig ko yon, kasi pagka-uwi ko ng bahay, sabi ko, panoorin mo to. Tapos sabi niya sa akin, yung boses daw ni Estelle is parang boses babae. Siguro normal naman na napapagod yung boses. Ako nga ngayon, sobrang sakit na lalabod ako, kakahiyaw kasi nga pag nandun ka, di mo mapipigilan yung sarili mo Pero, ayan, katulad na sinabi ko sa inyo, kung sa quality ng voice, tsaka sa galing, wala talaga. Hands up talaga ako, and sobrang galing talaga nila. Wala ako masasabi. Hindi kami, okay,
Ito, lahat personal ko to opinion, syempre reaction ko to base doon sa napanood ko ng live kasi umattend po ako doon. So, hindi naman sa pinagtatanggol ko ang SB19. Ako po ay nagsasabi lang kung ano talaga yung nakita at kung ano yung na-experience namin. Dahil kakaibang experience po ang na-experience namin during that concert. As in, sulit na sulit. Talagang as in, worth it lahat. Yung tipong sasabihin mo na kailan na ba ulit yung susunod nilang concert. Kasi ganun po talaga kagaling, ganun ka maiengganyo. At saka, SB19, sino ba sila? Mga Pilipino. So, talagang nakaka-proud ng sobra. Kaya ako, sobrang worth it, sobrang nag-enjoy ako, at looking forward pa ako sa mga susunod nilang concert. Tanggap ko na kung hindi kami makaka-avail ng VIP standing or VIP seated, basta't maka-attend kami kahit nasa lower box kami, upper box kami, o kahit pa sa general ad, basta't makasecure kami ng ticket, okay na kami, makita lang namin ng voice, kahit ganun kalayo. Okay na kami, kasi iba talaga yung experience mo kapag nandun ka. As in lahat, umalis kami ng maaga, imagine yung kasama ko, si Ems, from Bataan pa yon. Umalis siya ng maaga, madaling araw, from Bataan, papunta sa Cubao, ayan. Yung pagod niya, tapos nakauwi siya ng 3 AM midnight kasi nag-last trip siya pabalik ng Bataan, which is 12 midnight ang pinaka-last trip. Nakarating siya ng bahay ng 3 AM. Pero guys, alam nyo, lahat ng pagod, lahat ng effort na yon, sulit na sulit, talagang worth it na worth it. So, ganyan namin kamahal ang Mahalima. Ganyan namin kamahal ang SB19 at sobrang proud na proud kami sa kanila. So, guys, yan yung first reaction ko para dun sa concert, no? So, sinagot ko lang yung ibang mga negative comment na mga nabasa ko sa social media. So, guys, doon sa mga naka-attend mismo, kayo din, alam ko mapapatotohanan ninyo kung gaano kagaling, kung gaano kaganda, kung gaano ka-organize ang concert ng SB19 Pagtatag Finale Concert. Ayan. Thank you guys for watching. Ayan. See you sa aking susunod na reaction. Ito guys, reaction ko hanggang Friday pa to kasi makakapag-vlog ako ng normal vlog ko sa Sabado pa. So, kasi ngayon, dahil dito pa kami sa Manila, mananawa talaga kayo. Mabibingi kayo sa mga reactions ko kasi puro SB19 kasi nandun pa din yung hype na hype pa din ako. Iba pa rin yung level ng energy ko. Parang meron pa akong kumbaga sa pagkain may aftertaste, parang ganon. Or sa nature, parang may aftershock. So, parang ako nandun pa. Parang naririnig ko pa rin siya. Parang nasa diwa ko pa rin siya. Nandun pa din yung excitement, yung excited ako sa bawat maririnig ko na song nila na halos araw-araw papatugtugin ko kasi talaga yung tenga ko parang gustong-gusto ko na siya makabisado, yung bawat lyrics, especially yung bago nila, yung Moonlight, at marami pang bagong songs. Ayan, abangan natin yon. So, parang alam nyo ako guys, sobrang nainganyo ako na gawin tong reaction video na to. Sobrang tagal na ako di gumagawa ng reaction video, pero this time parang, hello, ayan na naman, sige, go push. Yun, ganun yung pakiramdam ko. Sobrang happy talaga ako. Kaya 18, I hope nag-enjoy kayo dito sa aking reaction video. Ayan guys, thank you so much for watching. See you on my next reaction video. Thank you!